ang talagang matinding pinag-uusapan na nakahihinayang ngayon ay si Moira de la Torre. Ang nakalulungkot, nag-anibersaryo ang ASAP, wala siya. At gano'ng katotoo na hindi siya pwede, ban siya doon. Na ipinagdadaldalan daw nitong si Moira na may naganap sa kapagitan nila ni Sam Milby. At saka para siyang pumasok sa isang kuweba na ang lahat ng naroon na sino man o tao ay kalaban niya. I'm sorry, but she talks with two tongues. Sa homily po ng mga kababayan nating pare, tagapamuno ng simbahan, binabanggit po si Willie Revillame sa homily. Sa homily kasi sinasabi kasi na huwag daw magtiwala sa bigay lang ng bigay. Ng mga ayuda, baka hanggang dun lang yon. Oo, pag nanalo na, wala na. Huwag yung basta nagbibigay lang ng jacket, iboboto nyo na. Isipin ninyo yung mga kandidato talaga na magiging makabuluhan para sa ating bayan. Sabi, parang tila nag-i-enjoy itong si Willie Revillame. Sa mga bira sa kanya. Parang gustong-gusto niya. Dahil mataas-taas naman sa survey itong si Senator Bongo, sumama siya ngayon. Kaya ang sabi ng ating mga kababayan, paano mo iboboto yung Bantilawan na yan? Napakasigurista. Nakakatakot ito kapag nanalo. Kaya lamang, ang giyera niya hindi natatapos dito sa eleksyon. Hindi sa entablado de kampanya. Kapag sigurado siyang nakaupo na, tingnan natin kung anong magagawa niya. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Heto na naman po kaming tatlo. Pambawas sa inyong umay, hindi pandagdag. Kalimutan na po muna natin ang mga problema, mga inaalala natin. Chillax lang po tayo. Dahil ibibigay namin sa inyo ang maiinit na chika at kontrobersiya. Di ba naman, Romel Chika? Tama, pagaanin natin ang mabibigat nating pakiramdam. Mismo, diba? May insecure na naman. Heto na siya. Wow, ang ganda-ganda ng kulay niya. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, kung kumukulo ang panahon ngayon, pakukuloy namin ang mga kontrobersiya at ang mga balitang artista. Ba't kumakanto? Ba't kumakanto? Ulit natin. Take 2. Siyempre, Huwag ka nagmamadali. Focus. Take your time. Take your time. Take 3. Kumukulo ang panahon ngayon dahil sa init. Kaya pakukuloy namin ang mga showbiz intriga, showbiz balita at lagyan namin ng pakulong opinyon. Pakulong. Kasi nagmamadali ka. May taxi ba na naghihintay? Meron? May naghihintay? Lakas na metro Ay naku, ito na naman po tayo. Sama-sama po tayo mga kachika sa halakakan, sa mga issue na gusto nyong malaman. Dito po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Ano naman ang kulay na lipstick mo ngayon? Di ka ba tinuruan ni Romel na pag may sabog-sabog, lalagyan ng powder? Yan. Ay, paano? Siyempre ako pa nag-lipstick ganyan. Ikaw? Ako baga. Tiklo. Saan mo naman natutunan na pagli-lipstick? Wala, naano ko lang. Natripan mo lang? Natripan ko lang. At bagay ka ba na naman? Parang hindi. Tinitingnan mo ba yung sarili mo sa salamin? Parang ayaw ko makita. Okay. Nako mga kachika, napakarami po nating pinanghihinayangan sa buhay na ito. Sa lahat ng larangan, nanghihinayang tayo. Kapag yung inaasahan nating tao ay hindi nagagawa ang ating inaasahan. Totoo. Diba? Kahit po sa mga artista, marami tayong pinanghihinayangan. At ang talagang matinding pinag-uusapan na nakahihinayang ngayon ay si Moira de la Torre. Sayang. Oo, super sayang talaga. Ano nangyari sa kanya? Ang ganda ng mga kanta niya. Marami siyang nahalina, tumabo ng malakas, kumenta ng malaki ang kanyang recording, di ba? Pero anong nangyari? Ba't biglang ganun? Ay, hindi. Kasi ganito, sapin-sapin yan yung mga kwento na yan. Unang-una, yung pag-unfollow nga sa kanya ng mas nakararaming kasamahan niya. At ang nakalulungkot, nag-anibersaryo ang ASAP, wala siya. Ay, oo nga. Ayun ang pinakamalaking ano na sa... Naging bahagi siya niyan ng asap Tapos wala siya. At gano'ng katotoo na hindi siya pwede, ban siya doon. Dahil siguro, iisa lang siya, may mga malulungkot ng mga kasamahan niya. Parang gano'n, may kumontra. At saka yung nalaman
nalaman ng management na kung ano-ano ang pinagsasabi mo sa mga kasamahan mo na naging supportive sa'yo? Yun eh. Totoo yan. Ito po ay hindi kasing babaw nung mineral water na bumagsak habang siya'y kumakanta sa isang mall na ayon sa kanya, hindi raw po siya binato. Nalaglag lang daw po yung bote. Okay lang po yon, mineral water. At kami naman po ang stand namin, kahit pa anong galit natin sa isang performer, kahit pa hindi natin siya kakampi at meron tayong ibang hinahangaan, hindi tayo dapat mambato o manakit at talaga namang hindi po yan hinihingi sa isang lipunan na nakapag-aral. Totoo. Diba? Correct. Mali yun. Wala. Mali yung pambabastos. Oo, naman. Diba? Anong sabi niya? Bumagsak lang daw yung bote. Ano ang sabi ng mga fans? Nakatulog na. Nakatulog daw yun. Sa kanyang mga awitin. Kaya nabagsak na yung buhok. Pero hindi naman siya tinamaan talaga. Hindi. Nawisikan lang siya. Nawisikan. At tuloy pa rin siya sa pagkanta. Ay, oo. The show Gumanon must lang go siya. on. Gumanon lang siya. Naawa ako sa kanya kasi naging bahagi siya ng music industry na nakapansin. Di ba? Oo. Nakakuha, nakaengganyo ng maraming tagahanga. At saka super panghihinayang sa isang katulad niya na bigyan ng espasyo. Nabigyan na siya ng espasyo. Sa dami na naglalaban-laban. Correct. At nabigyan siya ng makasuporta ng naglalakihang mga pangalan ng mga singers. So, binigyan siya ng panahon, pinapasok siya. Pero anong binalik niya? Alam mo, may nakakapagdudang isang blind item na merong isang kilalang singer na hiwalay na sa kanyang karelasyon na nabalitaan ng ina ng girlfriend ng isang sikat na aktor na nagkaroon ng relasyon. Ay. Mabilisan. In short, quickie. Quicking relasyon. Quickie daw. One night stand lang to. Ano tawag doon? Quickie. Ganito po, ayon doon sa blind item, di ba, parang nag-collab yung isang female singer at isang sikat na aktor, young actor. Nakarating daw doon sa ina ng girlfriend noong aktor na nagkaroon sila ng Quickie. mabilisang relasyon. Okay. Sinita daw Ay. yung female singer nung nanay, nung young actress. Kinonfront daw. Eh, ang dami-dami nagpapalagay na si Moira, yung female personality, yung female singer na involved dun sa kwento. Ang question na lang ngayon, sino yung young actor? Ayun na. Hindi natin yan papangalanan. Oo. Pero nung gawin nila yung collab na yun, may girlfriend itong young actor na ito. Ay, nako. Tapos, ano pa yung kwentong umiikot na ipinagdadaldalan daw nitong si Moira na may naganap sa kapagitan nila ni Sam Milby. Bakla. Bakla. Kinabog kami mga bakla. Kasi usually, ang mga bakla nga, kung hindi pa sa biruan madadaan yung mga ganyan. Sa biruan lang. Never na magkikwento ang mga Hindi bakla. aminin yun. Eto, social media. Pero may kilala tayong gay dati. Ay. Sumalangit nawa. Ay, oo. Kahit Na kung anong... magkwento, akala mo'y totoong totoo. Oo. Meron siyang 3 tao sa likod niya. Si ano nga Oo. nung pumunta sa bahay. Oo nga. Ay, Sige, sabihin mo na. may May tsuwari-wap. Kaibigan na Wendell yun. Kaibigan ni Talagang Wendell. lahat ng sasabihin niya. Detalyado. Oo, detalyado. Tapos may follow-up sa likod. Pero hindi totoo. Hindi totoo Lahat pala ng yun. sikat na aktor, sinasabi niya na nakarelasyon niya at naka one night stand niya, na binigyan niya ng ganito at ganyan, pero walang katotohanan yon. Pero iba itong kay Moira, dahil lumalabas pinaiikot niya na nagkaroon sila ng something ni Sam Milby na diretso at madiin nang itinanggi ni Sam Milby na kuya siya ni Moira. Nagmagandang loob lang siya, lalo na nung walang-wala pa siyang pangalan, pero walang anumang nangyari at hindi siya ang third party sa kanilang paghiwalay ni Katrina. Diba? Nakakaloka lang At talaga. saka alam mo si Sam Milby, kilala marespeto yan. Oo naman, Hindi super. hindi ano yung mapagsamantala. Oo. Hindi yon. Alam na alam ko yan ng ano niya. Kami buhay kasi niya. nakasama namin si Sam Milby. Dahil si Erickson Raimundo, kumukuha kami ng talent sa kanyang cornerstone. Isa si Sam Milby sa mga napupusuan namin talaga na kapag kinuha mo siya, wala ka ng problema. Napakabait, marespeto, at talagang pinagkakaguluhan. Eto pa, kung ang kinukwento ni Moira ay puro ganyan, paano siya hindi magiging negatibo? At saka yung babaeng magkikwento. Oo, ano? Di ba? Parang pangit. Hindi magandang pakinggan yung babaeng nagkikwento. Oo. Uy, alam mo ba? Finish ko na yan. Di ba? Pag ganun ba ang term niya? Finish ko na yan. Finish na. Sa mga bakla, di ba? Sasabihin na, di ba pag may lalaki dumaan, ako sasabihin ng bakla, Ay, finish. finish na yan. Ay, sasabihin ng bakla, ay, totoo ka.
Ganon. Ganon ba kayo? Ganon, finish. Ganon. Ay, Oo. walang maitatago. Wala. May isa pa palang iniling kay Moira na yung actor na gwapo. Oh, ay, sino yun? Alam mo ha, in fairness din ha, lahat nila ng mga gwapo ha. Oo nga. Finish. Ay, kung gano'n pala, siya, nangunguleksyon siya. Hindi naman siguro, baka type lang niya. Ay, Pero hindi siya nakalusot dun no? Oo. Parang may humarang Ay. Baka yung... Ay, baka lumabas ang kasurayan ng isa ha. Oo, baka magtaray yung Oo, isa. baka- At sabihin niya, not yet Ay. finished. Oo. Huwag mo ko dyan ha. Wag, not me, Oo. sabi siguro. Hindi, sa kabuuan po, mga kachika, mga kababayan, nakakapanghinayang si Moira de la Torre. Nakakaawa siyang tingnan sa nangyayari sa kanya ngayon. Pero kapag binalikan natin ang mga kwento, ang mga istorya, siya rin naman kasi ang may kasalanan. Oo. Ay, paano kasi masyado sumadaldal eh. Yun diba? nga, takles. Takles, siya ang mahirap po sa kanya. Tapos, Sino ba ang sisiraan mga pinagtaklesan niya? Ako. Diyos ko. Kaya nga hindi siya invited dun sa ASAP 30th anniversary. Kasi nandun lahat ang pinag-lahat. Sino-sino? Pero ng susi. Lahat kasi Susiyan nandun. kita. Diba? Okay. Oh, una-una, di ba, ang pinag-ano niya si Angelique Quinto. Basta mga ng mga cornerstone, di ba, Jeng Constantino. Tapos sila ni Si Eric. Eric Santos, ultimo si Regine Velasquez. Di ba, Oo, ginawa niya sinama. ng sinama niya na ayaw niya daw umano sa matandang Uy, hindi siya yun. Hindi siya yun. Yung Alam mo, ikaw, siya yung sinasabing tili ng tili, Tili, walang walang puso. Oo. Siya yun. Pero di ba, ganun din kaya nga. Ito, si Regine, di ba? Talagang umano siya, di ba? Nakipag-meeting, nakipag-pulang. Hindi, parang nagkataon lang yung party na yun. Oo. Nagkataon lang. Kaya ang sinabi, siya daw yung Oo, siya yun. tagapamuno. Oo. kasi sa bahay na ginawa. Oo nga. Yung sinasabi niya, yung paborito ko, si Martin Rivera, yung sabi daw niya sa kataklisan niya, ang sinabi niya, ayoko nga makapag-duet sa kanya. Ayoko nga sa matanda. Ano ko, si Chuchu. Ganon. Oh, grabe Kayeng talaga. naman, ay nako, hugot, hugot, hugot. Parang ganon. Siya rin naman, Ay, siya, puro hugot. oo nga, puro Diba? hugot naman ang kanta niya. Alam mo kung ako yung ganyan, di ba? Pinagsabihan. Tapos nararamdaman, anong gagawin mo? Hindi na ako talaga tama lang na umalis siya doon. At saka, tama lang din na i-unfollow siya ng mga kasamahan Totoo. niya. Di ba? Oo. Kasi kung tutuusin, biriin mo, para siya nagtampo sa bigas. Oo. At saka para siyang pumasok sa isang kuweba na ang lahat ng naroon na sino man o tao ay kalaban niya. Correct. Sino papansin sa kanya doon? Oo. Ay, wala na. Oo. Nakakapanghinayang siya. Ano ba maipapayo mo kay Moira para ang dila niya madiretso at hindi ganyan? Sabi nga nung isang performer na nakausap ko, hindi ko na po papangalanan. I'm sorry, but she talks with two tongues. Ayan. Ay. Diba? Dalawa ang dila. Isang nakaharap, isang nakatalikod. Oo. Okay? Ay, di sasabihin ko na kamuera na, you please change your attitude and do not make any comment about your friends, your colleagues in the industry. So that's why do not be assured that you are being Ganda nung umpisa eh. Napagod. Ganda nung umpisa eh. Napagod. Sasabihin mo lang, I'm tired. I'm tired. I'm tired for you, Moira, because I'm sleepy now. Because of your songs. Because of your song. Pero in fairness, kapag gusto mo talagang Ay, makatulog oo. at isang kaya-ayang gabi ang gusto mong maranasan, Ayan. magpatugtog ka ng mga kanta ni Moira. Oo. At siguro nga yun ang estilo niya talaga at kinagat naman ng publiko, di ba? Oo. Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na kapag sumobra na sa kailangan lang ang ating pagsasalita at nagkita-kita yung mga tao na pinatutungkulan mo, Yun na. doon katapos. Huli ka, balbon. Ayun. Ayos na. Huli ka, balbon. Nakakalungkot. Sayang mo yun. Sana talaga sumera. Nakuha niya yung simpatiya ng lahat ng mga Oo. di ba? Sa awitin Sa niya. awitin Sa niya, kanya. di ba? Nakaagaw eksena siya. Nakapasok Oo, talaga siya. siguro siya isip na ito, puro kayo sigaw dyan. Ito ako. Lalamyan. Oo, diba? Magkikwento lang ako. Yes, ang buhay Kwento lang. ko. O, puro kwento lang yung Oo, kanya, di ba? totoo. Yung tagpuan. Yes. Ganda-ganda kaya, no? Lahat ng halos ng kanta niya ay nangyari sa kanya. Oo,
Diba? Kaya relate lang. Pero alam mo, doon sa bardagulan nila ng kanyang asawa na si Jason, sino pa maniniwala ngayon sa kanya? Kahit pa sabihin niya ang totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sino pa maniniwala kay Moira? Kung ganyan na among her friends parang, sira na kagad. Wala na. Yung kanyang credibility. Oo, yung ma. image niya, di ba? Tsaka yun, walang nagmamanage sa kanya. Wala. Oo. Siya na lang ang Sarili nagmamanage niya. sa sarili niya. Sino magtatanggol sa kanya? Wala nga siyang mga kaibigan. Ang hirap. Diba? At yung kay Sam Milby, kumbaga tinulungan ka na ng tao, pero iginawa mo pa ng kwento. Pasalamat ka, si Sam Milby ay hindi klase ng lalaki na talagang ipaglalantaran sa publiko ang dahilan ba't siya nagkaroon ng sama ng loob. Pasalamat ka, ang mga detalye, hinold back pa niya. Oo, tama. Diba? Yun ang totoong kaibigan na naging kaibigan mo. Totoo yan. Yes. Ay, nako, kantahan mo si Moira. Naku, May alam ka bang kanta niya? Wala, inaantok ako pagka... Baka mahulog ko yung bottled water eh. Oo, okay. Ano na lang. Di kakantahan ko na lang siya dito para na lang doon sa mga kaibigan niya. Para sa mga nagtampong kaibigan. If we hold on together, forgive to you and say what Alam na ganun. Maramihan itong kumanta na ito, di ba? If we hold on together, I know our dreams will never die. Ikaw lang, and we hold on together that never die, forgive this you and we are here for you to you. We are here for you too. Okay na to? Yun na, okay na yan. Siyempre nag-hold on together sila eh. Yung mga magkaibigan, no? Oo, mga kaibigan. For me and you. For me and you. Okay. Okay, eto na po. Naku, pinagpipistahan po ito sa loob at labas ng lokal na aliwan ng showbiz, of course, dahil Ano na ba nangyari? hindi ko alam. Alam mo, nalulungkot ako kasi halos lahat ng negatibong bala na pwedeng ipangtudla sa isang kumakandidato, parang sa kanya naiipon, di ba? Parang siya yung sentro talaga. Correct. Siya yung sentro para dun sa, di ba? Pagka, Ay, oo. siya yung sa gitna. Yung parang Diba? bullseye. Bullseye yun. Nabubullseye oo. siya. Una, ito po ay kwento ng aming mga kaibigan na kapag sila po ay sumisimba sa homily po ng mga kababayan nating pare, tagapamuno ng simbahan, binabanggit po si Willie Revillame sa homily. Ang sinasabi raw ng mga pare, kaya kayo, darating na naman ang botohan. Ang iboto ninyo, yung mga kandidato na merong plataforma at alam ninyo na may magagawa na maganda para sa ating bayan. Hindi yung bigyan ng jacket yan. Iboboto nyo na. O, isang version. Yun po ang kwentong nakarating sa akin. Oo. Sa iyo, ano yung version? Sa homily. Sa homily kasi sinasabi kasi na huwag daw magtiwala sa bigay lang ng bigay. Ang mga ayuda, baka hanggang dun lang yon. Oo, pag nanalo na, wala na. Mahirap na lapitan. Mahirap ng lapitan. Sabi nung mga pare na nirerespeto natin ang kanilang opinion. At siguro, nilalagyan din nila ng komedya kung minsan yung homily. correct. Nang hindi rin mainip ang Ang mga spacing ko. correct. Diba? Alam mo yun ang gusto ko sa mga pare, talaga updated sila. Mm. Sa lahat ng mga Totoo. pangyayari, ma-artista, ma-politika, ma-personal, talagang isasama nila sa homily nila. Oo. Kabahagi natin sila. Oo. Tapos yung sinasabi na hindi ngayon at sinasabing tutulong, hindi ngayon at nag-aabot, ayun na yun. Pangmahabaan po itong atatayaan. Oo nga naman, di Oo ba? naman. Oo, totoo 6 naman. years yan. Pang senador ito. Oo. Hindi naman yung bukas makalawa wala na, di ba? Kaya ang payo sa kanila, wag yung basta nagbibigay lang ng jacket, iboboto nyo na. Isipin ninyo yung mga kandidato talaga na magiging makabuluhan para sa ating bayan. Yun ang sinasabi. Oo. Ano pa yung Pero, tungkol dun sa... Pero alam mo, sige. may yung tungkol
tungkol doon sa pag-ano ni SWR ni Sir Willie Revillame. Sabi, parang tila nag-i-enjoy itong si Willie Revillame. Sa mga bira sa kanya. Parang gustong-gusto niya. Oo, parang ibig sabihin parang na-accept niya na ganun siya. Di kasi, di ba sabi niya, ganito na ako. Oo, meron siyang sinabi sa mga interview sa kanya ng mga giorno. Iibahin ko yung ugali ko. Ito na ako Ito na ang kinasanayan ko. Lumaki na ako na ganito ang ugali ko. Hindi agad-agad mawawala yun. Parang ganun. Ngayon, kung ikaw ay nasa isang sibilisasyon na ikaw ay hindi tanggap ang mga pagbabago, walang mangyayari. Kailangan iisa ka Hindi naman ikaw ang araw na iniukutan lang ng mga planeta. Tama. Hindi ikaw yun. Isang planeta ka lang na umiikot din sa araw. At kaya dapat nakikipagkita ka sa gitna. At sa panahon ngayon, dapat talaga makisabay ka sa panahon. Oo naman. At sa tama lang. Diba? Tapos yung, di ba sabi niya noon, doon daw siya, kamping-kampi naman, hindi na daw. Talaga naman alam natin na kamping-kampi siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nating lahat. Alam nating lahat yan. Pero nung sinabi niyang nag-aaway-away, naramdaman niya siguro, ay teka muna, mukhang sinking ship na to. Una akong lulundag na. Nagsarili. Diba? Nag-independent ngayon. Pero sino kasama niya dito sa pag-iikot nitong uli? Ay, ito pa siyempre yung kasamahan din ni dating president na Duterte. Sino? Si Senator Bongo. Dumidikit na siya doon. Diba? Naku, ito na. Hindi kaya bibigyan na naman siya na intriga doon. Na ano? Ay kasi diba, kilala naman natin. Mr. Malasakit si Senator Bongo. Si Willie daw. Mr. Mapagpasakit. Mapagpasakit siya. Oo, talaga yun. Mababasa mo yun Mababasa mo yun. Kaya sigurista siyang masyado. Kumbaga bantilawan. Bantilawan. Hindi mo alam kung saan ba siya. Dito ka ba? O dito? O gitna. Masasagasaan ka. Diba? Nag-independent siya. Dati doon siya kay PRRD. Nung naramdaman niya na teka muna, mukhang tagilid ang pagka. Dito muna ako, independent ako. Ngayon, dahil mataas-taas naman sa survey, itong si Senator Bongo, sumama siya ngayon. Kaya ang sabi ng ating mga kababayan, paano mo iboboto yung bantilawan na yan? Napakasigurista. Ay, naku. Ano na ba plataforma niya? Wala. Napakalawak, napaka-vague. Gagawa ako ng mabuti. Ano yung mabuti? Generic. Diba? Ano yung mabuti? Naku, mabuti siguro para sa kanya. Hindi yung mabuti para doon sa mga botante. Yun yung plataforma niya. Gagawa. Tsaka hanggang ngayon, yung mga nakakatrabaho niya talaga na umalis na sa kanya, sila yung nagpapasimuno talaga sa mga komento ng nega. Grabe. Pinupost siya. At nararamdaman mo na binibigyan tayo ng babala na yan ba? Kapag nanalo yan, nakakatakot ito kapag nanalo. Yun ka. Ganon. Yes. Hanggat sabi ko nga, yung mga taong dating malapit sa kanya, ang hindi naniniwala, sino ang aasahan natin na maniniwala sa kanya? Pero, wag tayong pakasiguro. Malaki ang nagagawa ng popularidad sa ganitong eleksyon. Ay, oo naman. Name recall lang yan. Marami na tayong napatunayan na ganyan. Itong si Willie, ayaw man natin, kontrahin man ang buong mundo. Kung siya ay nakadestino para maging senador, wala tayong magagawa. Yun na lang. Destiny yan. Correct. Yun na lang. Destiny yan. Correct. Kanya talaga yun. Kaya lamang, ang giyera niya hindi natatapos dito sa eleksyon. Hindi sa entablado de kampanya. Kapag sigurado siyang nakaupo na, tingnan natin kung anong magagawa niya. At saka antayin na natin ang kanyang plataforma. Ayun na. Di ba yun ang sinabi niya? Pag nanalo siya. Tutulong daw siya sa mga bata na hindi na pag-aaral. Maganda yan. Tapos tutulong siya sa kabuhayan. Ganda yan. Gagawa siya ng mabuti. Ayan. Yun ang sinasabi niya. Anong mabuti? Siya lang ang makakapagpatotoo kung ano yung gagawa ako ng mabuti. Di ba? Kakaloka. Abang-abang na lang talaga tayo kung anong magaganapan. Pero para ang simbahan ay magkomento na tungkol sa kanya, hindi maganda yun. Ay, oo naman. Hindi talaga maganda. Hindi maganda. Alam mo naman tayo mga Pilipino. At saka sana marinig din ito ni Kuya Will. Ni Sir Will. Oo, ni Sir Will. Narinig niya to, ganun ba? Pag may hawak na siyang mikropono, nawawala. Wala na. Wala na. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasasabi niya. Natuloy-tuloy na yun. Sayaw siya ng sayaw doon sa kasama yung kanyang mga dancers, di ba? Kaya nga Iwan ko ba daw kay Sir Willie na ito, bakit ganun siya? Wala ba siyang advisor?
Yun nga ang tanong ng mga kapwa natin vloggers. May mga political vloggers na yung tinanong niya siya nung isang reporter na, ano po bilang Sir Willie Revillame, kilala kayo, ano po ang plataforma nyo? Ang sabi niya, that's a good question. Ganun ang sagot ng mga hindi pa muna nakahanda ang kanilang ng kanilang sasabihin. Oh, that's an interesting question. May ganun yan. May ganyan yan. Kasi hindi pa nakahanda. Pasakali, may May pasakali. pasakali muna. Gusto ko yan Ganun. Tapos biglang, ikaw, kung tatanungin kita, ano ang gusto mong platapormang gawin pag ikaw ay naging senador? Sabi nung political vlogger, hindi ba kayo nabastusan sa isinagot nitong si Willie Revillame? Hindi ba kayo nahalayan sa kanyang sinabi? Hindi ba nyo naramdaman na walang respeto? Yun ang mga tanong. Yun ang tanong talaga. Oo, yung pinipiloso po niya yung mga tanong. Oo. Saka yung isang vlogger naman, tinanong siya, pupunta ka sa isang gera, wala kang bala, wala kang baril, kadili man ang papasukin mo. Anong liwanag ang mapapala namin sa'yo? Ayun. Ganon. Yun Pero alam mo, yung mga ganyan, lalo niya sigurong ini-enjoy. Ay, nag-i-enjoy siya. Di ba nga sabi niya, siya yun Kaya hindi nga. niya kailangan magpanggap. Di ba? Yung sinasabi niya naman hindi siya magbabago dahil siya yun. Lahat ng pagkakataon na binibigay sa atin para sa second chances na tinatawag, dapat tayo yung nakikiayon sa mayorya, sa mas nakararami. Hindi po pwedeng kung ano gusto niya, yun ang dapat masunod. Yun. Hindi siya ang hari ng mundo. Yun lang yun. Yun na yun. Di ba? Anong bilin mo kay Willie? Ano lang, magbago siya. Magbago ka kung hindi. Magbago ka! Excuse me po. Ayun. Oo. O sige, kantahan mo si Willie. Naku, kakataan ko na lang siya ng Torn between two lovers, falling like a fall, Feeling yun feeling. waiting all the way that you can say. Bakit mo kinanta yung Torn Between Two Lovers? Wala naman tayong pinag-usapan dito. Nakarelasyon. Ay, di ba namamangka siya sa dalawang ilog? Maganda. Si SWR. SWR. In fairness naman. Pasok naman yung kanta mo. Okay, Bantilawan. Hindi mo alam kung nasa kanan o nasa kaliwa. Kasi di ba, pagka tumakbo, yun sa mga political analyst yun pag tumakbo ka daw, lalo na sila daw, pag tumakbo ka daw independyente, nag-iisip ka pa muna kung sino ang mag-adapt sa'yo. Totoo. Adapt ka dito ng LT, adapt ka ng NT, ganun tayo nung independyente ako kasi baka may ilaglag sila dito. Kupin nila ako. Yun. At saka makakapamili pa siya kung sino yung malakas. Ayan. Yun Eh kaso, nung naramdaman nga niya, natagilit ang bangka, nauna ng lumundag. Pakiulit. Torn between two lovers, feeling like a fool, nothing all the way that you can see. Okay, nagbasag na naman ang salamin si Wendell Alvarez. Ayan, nako, kasi naman, sino ba yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Madali kayo may takas. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? No, eto na nga ang ating blind item for today's video. Ay talaga, naku, walang hindi nakakakilala dito. Talaga na sikat ito. Dati itong kinasal. Sa isang napakahusay din na, katulad niya, singer. Naging mag-asawa sila. Naging mag-asawa Isa sila. ka pa eh. Kinasal ito sa isang magaling na singer. Kaya naging mag-asawa sila. Nagkaroon ng supli. Alam nga naman. Naghiwalay. Naghiwalay. Nung naging mag-asawa. Naghiwalay ba kagad? Nagpakasal sila. Nagpakasal sila. Tapos nagkaroon ng supling. Tapos, hindi nagtagumpay ang kanilang kasal. Hindi nagtagumpay ang kanilang relasyon. Bakit? Kasi, di ba, marami nga tayong narinig dito sa babaeng ito. Kahit naman sa lalaki. Pero inaamin niya ang kanyang mga kakapusan. Yung lalaki talaga, siya talaga. Totoo. Totoo sa pero yung sa babae, never niya namang aaminin na meron siyang ganito. May ganito, kulang bala. Kasi napablind item na talaga siya. Madalas yung babae, napablind item. Eto na nga. Sa matagal na panahon, nagkaroon ng reunion. Nagkaroon silang dalawa ng reunion. Sang show dahil. Wow! At matagumpay. Ito na nga. Siyempre may mga rehearsal yan, diba? Ito na. Napansin ng karamihan na
itong si babae, may pagtingin pa rin at nararamdaman mo na may pagtingin pa rin siya sa kanyang ex-husband. Alam mo, ang dami nagkukwento niyan. Mm-mm. Talaga daw buhay na buhay ang pag-ibig pa rin ng female singer doon sa dating karelasyon. Eh kasi naman, kung tutuusin mo, sa dami na rin ng pinagdaanan ng babaeng naging karelasyon niya, wala rin naging matagumpay. Hindi Kaya matagal. parang siguro naisip niya na lang na siguro, dapat talaga, bumalik na lang ako dito. Inaisip niya ngayon yon na hindi na pwede. Ay, happy na eh. Masaya na yung lolo Happy na yung male singer sa kanyang Oo. karelasyon. Pero ito, hindi may tatago ng babae na gustong-gusto niya pa si ex. Talagang nasa huli ang pagsisisi, no? Totoo. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Wala na, paano pa? Paano ba naman yung lalaki? Babalikan mo ba naman yung hindi ka inaasikaso nung dating naging kayo? Ay, alam na alam mo, inside story. Naku, eto pa nga. Paano ba naman, Diyos ko, paano ba kung ako si lalaki, panghihinayangan bakit na mawala sa buhay ko? Bakit? Hindi mo ako kaya pagsilbihan. Ay, Hindi mo kaya ako ipagluto. Pagtimpla ng kape. Hindi mo magawa. Mas inaatupag mo pa yung mga personal mong kaligayahan. Katulad ng... Maggaganong ka ng mga beads. Kaya si lalaki, ano ba itong asawa ko? Ano daw? Ang kwento niya, yung isang insider talaga, as in, nakarating sa amin ni Tina. Nag-iimbentaryo pala sa gabi yun. Di ba gumagawa siya ng mga beads, mga kwintas, mga pulseras. Iniimbentaryo pala niya kung ilang piraso yung nagamit, ilan yung natira. ay, ganun binibilang talaga. Walang tiwala sa kasambahan. Nag-iimbentaryo. Oo. Andun yung asawa niya, kailangan niyang asikasuhin. Wala siyang ganon. Eto si lalaki, laki kasing abroad ito. Yes! Ay, sila Sanay na sanay mag-isa. itong mag-isa. Pag ginawa niya, matatapos niya. Yes, Eto, today. si babae, hindi ganun. Dahil pag nagbibihis nga daw ito si babae, parang asday. Ay. Kung saan siya nagubad, makikita mo lang din doon yung Ganon? ubad niya. Oo. Ay, Eto si lalaki, ito, parang siya pa yung... paano mo nalaman yung mga kwento na yan? Di nga ba kasi? Di ba sabi mo sa akin? Kwento rin sa akin ni Wende. Hindi, napakarami po kasing kwento na kumakalat. Siyempre, maraming nagsilbi noon, Correct. naging tauhan Oo, nila. ma. Hindi po pwedeng hindi lumabas yung mga ganyang kwento. At saka ganun talaga, kapag minahal ang love team ninyo, lahat ng mga iniingatan nila mga kwento para hindi lang masira kayo. Lalabas yan. Labas Oo. yun. Lalo, Merong na-link dati dun sa female singer na sikat na aktor. Na lahat ay may gusto sa kanya. Babae, Becky, Matrona. Pero kwento nung driver, hindi naman daw, wala naman daw siyang naramdaman na nagkukwentuhan lang naman daw sa kotse. Ay, pilingera lang. Hindi nga raw nag-holding hands. Umopya. ay, ganun, grabe. Kopya. Kasi naliling talaga dun sa babaeng ito, talaga mga bagets din at talaga mga... Ay, At sino oo. naman ang nalilink dun sa aktor? Ay, nako! Ay, Diyos ko! Bigyan mo na kami. Si Ay. Wendell na lang ang magbigay ng ano. Ayaw mo ba magbigay, friend? Ay, siyempre yung babae, yung singer na ito, parang ano to eh, kapangalan na isang inumin. Ay. With egg? Clue. Ay, clue. Ay, ano ba ang clue nito? Ay, dahil siyang unang-unang tinagurian naman sa larangan ng entablado pag nagper-perform. Reyna. Ay, oo. Ayan Oo, ah. queen siya, no? Ako ba, ano ba may bibigay ko na clue? Oo, ikaw. Ay, dyan ka magaling. Forever! Ay nako, sigurado po ito mga SNNers, mga kababayang nakatutok ngayon. Wala na po talagang mauupo sa inyo sa row 4. Nakatabi ang mabantot na basurahan at walang Electric fan. kabisado nyo na kung sino ang dating mag-asawang ito. Kura! Kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang aking vlog, Romel Chica Vlog. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong pinapaalala sa inyo na please, don't skip. At supportan yung aming Showbiz Town Official. Ito yung aming Ayan, may pahabol akong Clue? komento. Ang dami nagte-text sa akin, si Romel, lagi daw yumayakap sa akin. Ganyan. Ikaw daw kahit minsan hindi nila nakitang niyakap mo ko o Ay, gaya nung ano yan? ginagawa niyo. Gawin mo naman ngayon, please lang. Buo na ako pag ginawa ko. Kunwari nagtatawa lang tayo. Isa pa. Yay! Ang tigas ng kamay.
Basta, masayang-masaya na naman po tayo. Mga kachika, ito naman talaga yung pagsasamang walang sawaan. Hay nako, hanggang sa susunod pong sultada ng inyong programa, ating programa, happy lang po tayo dito sa Showbiz Now! Sabay tayo, Wendell. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Hold on together.